Bago tayo magsimula mga kabsat, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong horror real stories. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Patayin na ang ilaw, humiga ng maayos, at samahan ninyo akong balikan ang isang kwento mula sa isang liblib na baryo sa Visayas. Isang lugar na matagal nang nababalot ng takot, misteryo, at mga kwento tungkol sa aswang. Ang Aswang sa Barrio Balete Horror Real Story, ang lumang baryo sa gitna ng kagubatan. Noong dekada 70 hanggang 80, marami pang baryo sa Visayas ang halos hindi naaabot ng modernong daan. Isa na rito ang tinatawag ng mga matatanda na Barrio Balete. Isang maliit at tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan, ilog, at makakapal na kagubatan. Hindi pa sementado ang mga kalsada noon. Kapag umuulan, halos lubog sa putik ang daan. At kapag sumapit ang gabi, tanging gasera lamang at buwan ang nagbibigay liwanag sa buong baryo. Wala pang cellphone, wala pang internet. At dahil malayo ang baryo sa kabihasnan, marami pa ring sinaunang paniniwala ang nananatili sa isip ng mga tao. Lalo na ang tungkol sa mga nilalang na hindi maipaliwanag. Sa gitna ng baryo noon, may nakatayong napakalaking puno ng balete. Sobrang laki nito na halos 10 tao raw ang kailangan para lang mapalibutan ng puno. Ayon sa mga matatanda, bago pa raw dumating ang mga Hapon noong panahon ng digmaan, nandoon na ang puno. At noon pa man, bawal na raw lumapit doon kapag gabi. Marami na raw kasing nawawala. May ilang magsasaka raw noon na hindi na nakauwi matapos dumaan sa lugar na yon. May ilan ding nakaririnig ng iyak ng sanggol sa gitna ng kagubatan kahit walang bahay sa paligid. At tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may kakaibang anino raw na nakikita sa itaas ng puno. Mga paniniwala ng mga matatanda noong araw, seryoso ang mga tao sa baryo pagdating sa mga kababalaghan. Kapag may bagong silang na sanggol, nilalagyan nila ng bawang ang ilalim ng unan. Naglalagay sila ng asin sa pintuan at may mga itim pang rosaryo na nakasabit sa bintana. Dahil ayon sa matatanda, may mga nilalang daw na gumagala kapag hating gabi. Mga nilalang na kayang mag-anyong tao sa umaga, pero nagiging halimaw pagsapit ng gabi. Tinatawag nila itong aswang. May ilan na nagsasabing lumilipad ito. May ilan namang nagsasabing naglalakad lamang ito sa bubong ng mga bahay habang naghahanap ng mabibiktima. At ang pinakakinatatakutan ng lahat ay ang tunog na tila mahinang tik, tik, tik. Dahil ayon sa paniniwala, kapag mahina ang tunog, malapit na raw ito sa'yo. Ang misteryosong babae sa Barrio Balete noon, may isang babaeng halos walang kinakausap. Ang pangalan niya ay Aling Sabel. Tahimik lamang ito at laging nakasuot ng puting damit. Madalang makita sa umaga. At mas madalas nakikita ng mga tao na naglalakad mag-isa sa gilid ng palayan kapag madaling araw. May ilan noon na naaawa sa kanya dahil mag-isa lamang siyang nakatira sa lumang kubo malapit sa malaking puno ng balete. Ngunit habang tumatagal, may napapansin ang mga taga-baryo. Tuwing may nagkakasakit o may namamatay na hayop, bigla ring nakikita si Aling Sabel sa paligid. At tuwing gabi, madalas umalulong ang mga aso kapag dumadaan siya. Isang gabi ng tag-ulan, habang malakas ang hangin at ulan, may isang batang babae na nagngangalang Lina ang biglang nagising. May narinig siyang tila kumakamot sa bubong ng kanilang bahay. Ka-ra-ke-ke! Ka-ra-ke-ke! Sa una inakala niyang pusa lamang, ngunit maya-maya, may narinig siyang mahinang boses sa labas. Pinaa! Dahan-dahan niyang ginising ang kanyang ina. Atay, may tao po sa bubong. Agad bumangon si Mang Isko at kinuha ang kanyang itak. Lumabas siya dala ang gasera habang nanginginig ang ilaw nito dahil sa hangin. Ngunit pagtingin niya sa bubong, walang tao.
Tahimik ang paligid. Ngunit habang papasok na sana siya, napansin niya ang mga bakas ng paa sa putikan. Napakalalaki at tila hindi normal na paa ng tao. Mahahaba ang mga daliri nito at parang may kuko. Makalipas lamang ang ilang araw, may natagpo ang patay na baboy sa kabilang purok. Walang dugo ang katawan, parang pinigaraw hanggang maubos. Sumunod naman ay kambing, pagkatapos mga manok, hanggang sa nagsimula ng matakot ang buong baryo. Tuwing gabi, walang gustong lumabas. Kahit ang mga mangingisda ay hindi na nangingisda kapag gabi. Dahil may ilang nakakita raw ng malaking nilalang na tumatalon mula puno hanggang puno. Mabilis, tahimik, at may mapupulang mata. Ang gabing hindi nila makakalimutan. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Bandang 2:00 ng madaling araw, sabay-sabay na umalulong ang mga aso sa buong baryo. Nagising ang mga tao at maya-maya, may narinig silang sigaw mula sa bahay ni Mang Isko. Nandiyan siya! Naglabasan ang mga tao dala ang mga sulo at doon nila nakita. May isang nilalang na nakadikit sa bubong. Baliktad itong nakakapit na parang gagamba. Payat na payat ang katawan, mahahaba ang kuko, at pulang-pula ang mga mata habang nakasilip sa bintana ng kwarto ni Lina. Pagkatapos, bigla itong ngumiti at doon nakita ng mga tao na tila si Aling Sabel ang mukha nito. Ngunit hindi na ito mukhang tao. Mahaba ang dila, naagnas ang balat, at nangingitim ang mga mata. Nagsimulang magdasal ang mga tao habang naghahagis ng apoy at asin. At sa isang malakas na sigaw, biglang tumalon ang nilalang patungo sa malaking puno ng balete. Mabilis itong umakyat hanggang tuluyang mawala sa dilim ng gabi. Ang misteryong hindi naresolba. Kinabukasan, pumunta ang mga tao sa kubo ni Aling Sabel. Ngunit wala na siya. Walang tao sa loob. Ngunit sa likod ng kubo, may nakita silang mga buto ng hayop at kakaibang amoy na tila nabubulok. Mula noon, hindi na muling nakita si Aling Sabel. Ngunit hanggang ngayon, ayon sa ilang matatanda sa Visayas, kapag may narinig kang mahinang tik, tik, tik sa bubong habang gabi, huwag na huwag kang sisilip sa bintana dahil baka may nakatingin na pala sa'yo mula sa dilim. At diyan nagtatapos mga kabsat ang isa na namang nakakatakot na kwento mula sa isang liblib na baryo sa Visayas. Kung umabot ka hanggang dulo, maraming salamat sa inyong suporta dito sa Sindak sa Dilim PH. At kung bago ka pa lamang dito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga horror real stories. At mag-comment ka rin mga kabsat kung naniniwala ka ba sa aswang at kung meron ding kwentong kababalaghan sa inyong lugar. Mag-ingat sa inyong pag-uwi dahil baka mamaya may naririnig ka ng mahina sa bubong ninyo. Tik, tik, tik.